Ayun, ika nga ay isang magandang umaga sa inyong lahat mga kabigote. Ari nga pala mga kabigote, magbibigay ako sa inyo ng mga update din sa aking ibon at talaga namang marami na ang paganda ng paganda. Papakita ko lamang sa inyo mga kabigote yung ating mga inakay na ngayon ay mayroon ng mga magagandang kulay. Yan. Aray, simulan na natin din sa isang aray. Yan. Dilute mga kabigote, Dilute, babae. Kita nyo baga? Ito ay blue T-check. Itong isang ito ay F1 mga kabigote ng stencil at saka ng racing pigeon. Aray, papakita ko sa inyo yung kapatid na Ray at saka yung tatay. Yan. Aray. Kita nyo baga mga kabigote, Ito ay para sa development mga kabigote nung form nating pinaproject para maging mas maganda ang form. Kung makikita nyo mga kabigote, yan. Maganda na ang kanyang tuka, yung kanyang mata, yung kanyang ulo, hindi na ganun kalaki. At saka racing na. Pag inilayo nga natin na rin mga kabigote, pag dito nyo titingnan, ayan, itsura niya, mga kabigote, Yan. Siya ay blue T-check na TS2, mga kabigote, dilute. Kita nyo naman, Nagmumold pa lang nga rin mga kabigote, kaya hindi pa ganun ka pulido ang kulay. Pero mga 2 o 3 mold pa mga kabigote. Isang mold pa pala, bigyan nyo pa ng isang mold, ay talagang maganda na rin, Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kapatid. Yung kanismate talaga niya, Ari mga kabigote, kung yung isa kanina dilute, ari naman ay blue T-check, hindi siya dilute, wild type. Ito yung kanismate mga kabigote, ito lalaki ari, panigurado. Yan, kung inyo makikita ang tuka, napakaganda. Yan. Yun yung kanismate ng ating dilute na pinakita ko sa inyo. Kapag ilalayo natin mga kabigote, kita nyo, maganda ng kanyang pagka-brown. Siya ay TS2 rin, light din. Hindi siya TS1 na dark bronze. Ayan. Yan mga kabigote. Kita nyo baga, Ang kanilang form mga kabigote ay talagang pulidong-pulido na. Ayan, Pare ko, nasampig pa nga ay. Yan. Ngayon, meron pa itong mga ito, bagong kapatid nila, yung bunso, kasi 3 itong magkakapatid dun sa breeder na aking ginamit, para dun sa ating form development. Yan, kita nyo ba ang tuka mga kabigote, ibang-iba na, Ngayon, yung bunso nilang kapatid, yan, humakit na, malapit sa akin, aray. Yan. Ito yung bago, siguro ito yung mga 2 months. Ayan mga kabigote, kita nyo naman ang forma. Ito mga kabigote, ang talagang ang tuka ay pagkakaganda na. Yan. Para may sipon, wala naman. Yan mga kabigote, tingnan nyo pati ang kanyang shield. Buong buo mga kabigote. Ay hindi pa rin nagmo-molt. Kapag ito ay nag-molt mga kabigote, yan. Maglalight din. Yung kanyang shield na yan, katulad nung sa kapatid, baka mas maganda pa. Kasi yung ilalim, itong parte ng bar na are, mukhang mas maglalight pa. Yung pagka TS2 niya ay mas light. Pero ang maganda rito mga kabigote sa isang array ay yung kanyang form. Ayan yung kanyang tuka, yung kanyang head structure. Racing na racing mga kabigote. Ayan yan. Diba? So, kaya tayo nagbi-build mga kabigote o nagpapalabas ng mga ganyan para maiwasan natin mga kabigote yung mga stencil na sobrang lalaki mga kabigote ng ulo at gawa ng nagmumukhang fancy pa rin. Ang target natin mga kabigote talaga ay racing form. So, ang dami ko nga dito mga kabigote na para may 7 kong painakay na doon sa ating racing talaga na form para doon sa project ng racing form. Papakita ko pa sa inyo yung iba mga kabigote. Yan. Ari yung isa mga kabigote, ari spread, blue spread. Walang kulay mga kabigote. Wala kayong makikita na kahit anong stencil dito, na markings, bronze o TS3, kahit sa shield, sa buntot, wala. Kasi nga ito ay spread. Sa spread kasi mga kabigote, hindi basta-basta lumalabas ang mga colors. Ngayon, ang maganda rito sa inakay na ito, yan kita nyo ang forma mga kabigote. Ito ay F1 ng ating stencil, yung dilute natin na stencil. Ay napakaganda ng forma mga kabigote. Kita nyo ba? Pag ibinuka natin mga kabigote yan. Diba? Hindi sila mga big head. Yan.
Yung kanesmate niyan, mga kabigote, kulay itim din. Are isang are. Oh. Mga hindi pa nagmumold. Oh, kita nyo naman, mga forma mga kabigote. Oh. Diba? Yan yung mga dinedevelop nating racing form. Ganyan. Hindi yung malaki lang ang ulo. Ano pag malaking ulo, fancy pa rin tingnan. Wala nga balahibo sa paa, pero mga fancy pa rin tingnan. Marami ako nung ganun dito. Yung mga fancy tingnan, papakita ko sa inyo mamaya. Pero ito mga kabigote, tingnan nyo yung forma. Oh. Ay. Oh. Yung tuka, ay pagkaganda. At saka yung ulo, ay saan ka pa? Oh. Ayan mga kabigote. Yan yung mga napalabas natin para dun sa ating mga racing program talaga. May mga kulay na rin naman tayo napapalabas. May mga bronzes na tayo rito. May mga stencil na tayo rito. Pero ang target talaga natin, makapagpalabas tayo ng mga magagandang forma. Ano? Na pang race, malay nyo, balang araw. Stencil na i-race na. Ayan, kita nyo ba kayo nasa likod ko? Oh. Yan. Yan, mga big head pa rin yun. Yun ay third generation. Ano? Ngayon, meron akong fourth generation dito, mga kabigote. Maganda na ito. Fourth generation. Yan, ika-apat na saling lahi. Oh, ika nga. Oh. Yan, kita nyo baga? Oh. Oh, kita nyo, big head. Ano, kasi hindi pa naibabalik o naipapares ulit sa racing pigeon. Kaya ganito pa yung kanilang mga forma. O yan. Meron pang pumata. Ari lalaki rin. Ari mamaya, ipapakita kita mamaya ka. Bilis mo naman kayo. Ano, ari muna ang isa. Yan. O, kita nyo mga kabigote, may markings. Ano? O, sa Barnia, bronze. O, mga kabigote, para katunayan, naari walang kahit na anong lahi na galing sa mga import, original PH, ayan, oh. May balahibo sa paa, ano, galing sa ating project talaga yan. Oh, fourth generation, bronze barrow, paborito ito ni Tolberne. Tolberne, shoutout sa iyo. Ay, aray, oh. Yan, kita nyo naman, mga kabigote, oh, kaganda ng bar, ano, ito'y Prill din, yan, oh. Yan ang ating kauna-unahan na palabas na fourth generation na talagang pulido yung bar at saka may frill. Yung buntot lang, hindi pa ganun ka, hindi pa lahat ng tails niya may frill. Ano? Oh, ganda mga kabigote. Oh, laking ibon. Oh. Sa mga stencil kasi kadamihan mga malalaki kasi nga galing sa mga oriental frills na modern, ano, o kaya yung mga COF, medyo malalaking body. Ayan, oh. Okay. Ito, huwag nyo muna ito pansinin. Ice project ko yan. Wala pa ako maipares mga kabigote. Yung blong yan, ice project ko yan mga kabigote. Ayaw, nakalimutan ko nga pala mga kabigoteng ipakita. Ano, yung tatay ng mga sinasabi ko sa inyo mga bronzes kanina. Ariyon. Ito painakay ko rin ito nung aking mga na-acquire dati na mga bronze. Pero hindi original na galing sa aking project. Kaya ito ay racing pigeon talaga mga kabigote. Ari batcher mga kabigote. Pag ito yung nagpasan mo sa malayo-layo na uwi Oh, ari oh. Yan. Ito, bronze mga kabigote oh. Pero pa sa lasa ko, hindi ko masabi kung talagang may indigo kasi hindi ko pa siya nasusubukan doon sa mga wild type. Ano, pero nung ipinares ko siya sa isang stencil natin rito, natin dito pala dito, ay naglabas ng mga magaganda. Ayan, ito yung tatay nung tatlong ipinakita ko sa inyo una. Ano, yung mga bronze natin. Ayan oh. Kita nyo naman ang ulo. Oh. Ay, saan ka pa? Ano? Okay. Yan. Ay, aray mga kabigote, yung pasilip-silip kaninang yellow, papakita ko na sa inyo. Ano? Ito'y napakalaking ibon. Ito, mga kabigote, ito'y fourth generation natin. Ano? Yan. Ito'y may kapatid nung ating mga napalabas dito ng mga magagandang fourth generation na stencil. Ano? Yellow. Akala ko nga nung una, ito yung yellow lang na basta, recessive. Pero nung nag-mold, naglabas talaga ng markings. Ayan. Toy stencil. Ano na yellow, mga kabigote. Recessive yellow. Toy and frail. Kasi mga kabigote, yung buntot niya, na yun sa dulo, may mga frail. Hindi pa lang ganun ka-develop kasi nga ito'y fourth generation pa lang. Oh. Ang laki pa ng ulo, mga kabigote. Oh. Kita nyo baga? Maganda dito mga kabigote, wala na itong balahibo sa paa. No maps na ito. Yan, kaya ito magagamit natin ito na maganda. Aray oh. Nako, humapon. Huwag ka diyan, na tayo yung ating yung ating eyes humapon mga kabigote. Talagang nanggugulo. O ayan oh, galit na galit eh. Oh. Yan, ito yung ating yellow. Oh, kagandang ibon oh.
Ngayon mga kabigote, papakita ko naman sa inyo yung ilan sa mga stencil natin dito na TS2, na T-check. Ayan o. Ito yung una. Ito ay third generation mga kabigote. Ayan, may balahibo pa sa panang kaunti. Oh, kita nyo baga? Yan. Third generation. Ay, kita nyo naman. Pag ito, nag-breed na mga kabigote. Yung mga inakay nito, sigurado, mga white na. Ano, yung magiging markings dito, yung mga color dito sa shield. Kasi ito'y TS2 na. Ipapares natin sa mga TS2 pa rin. Oh, maganda na. Pag ibinuka natin, ayan, mga kabigote, mga palabas na natin stencil diyan. Ano? Oh, ito, may mga kapatid pa array. Yan, array, hawak ko pa ang isa. Array yung bunso. Kita nyo naman. Hindi pa nagmo-mold, pero pag nag-mold na array, gayon din ng mga magiging kulay. Kung makikita ninyo, mga maikli pa ang tuka, hindi pa ganun kahaba. Pero unlike naman mga kabigote, doon sa ating mga classic oriental print, ay mas mahaba na array. Array mga kabigote, mga big head pa rin. Array yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi nyo ibinalik sa racing pigeon, ulit, yung mga stencil, mahihirapan tayo makapagpalabas ng mga perfect head para sa mga stencil program natin na racing ang form. Ari pa mga kabigote. Kita nyo? Ito naman, dilute. Itong maganda mga kabigote. Kasi yung pagka-light niya, yan. Kanyo, dark tails. Iba kasi ang stencil sa opal mga kabigote. Ang opal, makikita ninyo, ang buntot na yan talagang faded. Kapag kahit nag-molt na, faded. Parang nagpe-fade yung tail bar. Itong mga stencil hindi, nananatiling dark yung kanilang bar. Ito dilute ito, yan. Ito ay 4th generation mga kabigote. Yan. Nakaw yan, may humapon na namang isa. Humapon yung kanyang kapatid. Aray, papakita ko yung kapatid na humapon. Yan. Kaya nauuga yung cellphone natin Aray. Kita nyo naman mga kabigote. TS2 dilute toy stencil. Ito yung kapatid na humapon. Kitang-kitang kilkili ko din yan. Nagmumult na rin mga kabigote. Silang dalawa. Ganda mga kabigote. Dati wala pa itong mga bronze din sa may parte ng balikat. Ngayon mayroon na. Yan. Ayan, may humapon sa ating camera. Ayan, yun yung kapatid. Ngayon mga kabigote, may ubo Mga kabigote, ang huling ipapakita ko sa inyo, bago tayo magtapos din sa video na ito at magpapatuka na ako at gutom na ang aking mga ibon, itong ice project natin. Yan. Ngayon ko lang ipapakita ito ng malapitan mga kabigote. Yan. Kita nyo baga? Ice project natin, T-check na ice. So, marami tayong nakikita na ice pero bar. Ito T-check mga kabigote. Kapag ito nagkaina-kaina mga kabigote, kita nyo ba yung kanyang pale gray na siya. Pero hindi pa ganun ka pale kasi may mga blues pa o yung shiny blue o green sa leeg. Pero unlike do sa mga normal natin na checker, T-check, mas dark yung mga yon. Ito kasi nga ay damasen ng nanay. Yan. So, kapag ito ay naging hen, mukha namang hen, ipapares ko dun sa blue. Dun sa blue na pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Pag naging hen. Kita nyo naman mga kabigote. Yan yung ating ice project. Yun. Pakita ko na rin sa inyo yung blue ng malapitan. Dahil kanina hapon siya ng hapon dito. Yan. Aray mga kabigote. Ito. Kung makikita nyo pa sa mga blue bars. Ito ay mas light. Kasi nga ang magulang nito ay yung tatay niya ay T-check. Yung nanay nila damasin. Ito lang blue. Kaya siya ay naging cock. Yan. So nakuha niya yung sa pattern ng nanay, bar. Yan. Pag nag-hen yung isa natin, yung light natin, pares natin dito. Para mapagpalabas tayo ng mga T-check at saka mga check. Kasi ito ay hetero T-check yung ating ice na yan, F1. So, yun lamang mga kabigote. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa mga update natin. Actually, marami pa kasi may mga bago tayong inakay at saka may mga nagbi-breed na tayo ng mga magaganda. Kaya naman, ayun, patuloy kayong sumuporta din sa ating YouTube channel kahit tayo ay paminsan-minsan lang nag-upload ng video. Yan. Kita nyo mga kabigote, yung F1 ko na are-aring itim na are. Yan.
Kapag yan ay nagkaroon na ng inakay, na-breed na natin, magkakalabas na ng color, at the same time, magaganda yung form, nalalabas. Panigurado yun mga kabigote. Dahil nasa program tayo eh. Yun lamang mga kabigote, maraming salamat sa inyong panonood at see you next video.